Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at paglulhati ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At bumabati po ako ng dobling paggalang sa ating minamahal at ginagalang na mahal na pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeda. Ganon din po sa mga ginintuang turo at aral ng ating beloved assistant pastor, beloved Mama Dirlina C. Almeda. Bumabati rin po ako ng isang mapagpalang hapon sa kanilang beloved children at sa inyo pong lahat, mga minamahal. At bumabati rin po ako ng isang maligayang kaarawan sa ating mahal na pastor, ganon din po sa ating beloved minister, Wildy James, mga minamahal Wildy James Almeda Jr. Isang mapagpalang araw po, mga minamahal, na muli po ako makatayo sa inyong banal na harapan upang maibahagi ang kabutihan ng mahal na Panginoon sa aking buhay. Alang-alang po sa mga kapatiran na hindi pa po nakapakinig sa aking patotoo at sa ating mga bisita. Mga minamahal, nung araw po, ayaw na ayaw ko rin po sa ating banal na gawain. Nauna pong nasave ang aking mga mahal sa buhay. Sinesharean po nila ako noong mga panahon na yon. Pero ang katuwiran ko po noon ay pare-parehas lamang. Noon pong ako'y wala pa sa ating banal na gawain. 1989 po, mga minamahal, konduktora na po ako ng bus, mga minamahal. Hanggang 2020 po, mga minamahal. Sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, nung mga panahon po na hindi pa po ako save sa ating banal na gawain, naranasan ko pong tumakbo sa gitna ng EDSA dahil nagkaroon po ako ng pasahero na hold-upper, mga minamahal. Pero sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, no ako po ay masave sa ating banal na gawain hanggang year 2020 po na ako'y tumigil sa paghahanap buhay. Tunay na ako po ay pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pinasasalamatan ko rin po ang mahal na Panginoong Hesus sa pagkakataong pinagkaloob niya sa akin na siya ay aking makilala dahil nang buntis po ako sa aking beloved son, mga minamahal, 1997. Hindi na po ako nag-duty noon, mga minamahal. Alam ko po na ang ating banal na gawain ay nasa 13. Hindi ko po maunawaan ang aking sarili kung bakit tuwing hapon. Ito po ay aking pinanunood, mga minamahal. At isang beses po, mga minamahal, nakaharap ako sa television. Nagpipreach po ang ating beloved pastor. Umiiyak po siya, mga minamahal. Hindi ko po maunawaan ang aking sarili kung bakit ako po ay umiiyak. Nakaharap lang po ako sa TV. Ako po ay nanalangin, mga minamahal. Ang sabi ko po, mahal na Panginoong Hesus, nais kong maglingkod sa iyo. Ituro mo po sa akin ang tamang daan. September 21, 1997, mga minamahal, nang ako ay dali ng mahal na Panginoon sa dako ng Cuneta Astrodome. Nung mga panahon po na yon, ang aking beloved son ay 3 buwan pa lamang po, mga minamahal. At tunay na siya po ay hindi ko na pinabakunahan, mga minamahal, dahil nagkaroon na po ako ng pananampalataya. Kaya sa 4 ko pong anak, mga minamahal, siya lamang po ang nagkaroon ng tigdas. Tunay na 2 linggo po bago lumabas ang kanyang tigdas. Talaga pong siya ay nilalagnat, mga minamahal. Pero hindi ko po siya pinainom ng kahit na anong gamot. Siya po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay na napakabuti po ng mahal na Panginoong Hesus dahil ang unang himala po na nakita ko sa ating banal na gawain. Noong mga panahon po na ang aking mahal na kapatid ay makapatay ng 2 sundalo na kasamahan niya, mga minamahal. Noong mga panahon po na yon, siya ay naging wanted, mga minamahal, sa dako ng Nueva Ecija. Hanggang sa dumating po ang araw na hindi ko po maunawaan kung bakit nalaman nila yung aming inuupahang bahay sa Quezon City. 2 po kami ng beloved hipag ko po na konduktora ng bus ng mga panahon na yon. Isang honor na sundalo po ang dumating sa aming inuupahang bahay. Talagang kami po ay hatid sundo, mga minamahal. Kasama namin sila sa biyahe. Kami po ay talagang hindi nila iniiwanan, mga minamahal. Noong mga panahon po na yon, mga minamahal, ngayon lang ito madidinig ng aking hipag. Sa kagustuhan ko po, mga minamahal, na sila umalis na, mga minamahal. Itinuro ko po kung nasaan ang aking mahal na kapatid, mga minamahal.
Pero ang himala po ng mahal na Panginoong Jesus noong mga panahon na yon, hindi pa po siya save sa ating banal na gawain, pero pinag-ingatan na po siya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dahil pagdating po ng mga sundalo doon sa bahay ng tiyahin ko sa Malabon, nakaalis na po siya, mga minamahal. At tunay na meron po kaming kapitbahay na kapatiran, naging bunga po niya yung aking mahal na hipag, hanggang sa naging bunga po niya ang aking mahal na kapatid, mahal na Panginoon, na mga minamahal. Tunay na meron po tayong kapatiran na na-assign na maghuhuli sa kanya ng mga panahon na yon. Araw-gabi po ay dala ang kanyang litrato, mga minamahal. Hanggang sa isang araw, sila po ay nagkasalubong dyan sa dako, sa baba, sa may hagdanan. Ang sabi po ng beloved brother na ito ay, "Praise the Lord, Brad, hindi na kita huhulihin dahil hinuli ka na pala ng mahal na Panginoong Praise Jesus." the Lord. Glory to God. Tunay na napakabuti po ng mahal na Panginoong Jesus dahil po ang aking mahal na kapatid ay hindi po nagkaroon ng record sa NVI. Noong 2018 po at church anniversary po sa dako ng Kabanatuan, ako po ay umuwi at nagpasalamat sa mahal na Panginoong Jesus. At isang brother po ang lumapit sa akin at siya po ay nagpakilala, mga minamahal, na siya po yung brother na yon na manghuhuli sa aking mahal na kapatid. Gaano kabuti ang mahal na Panginoong Jesus sa ating banal na gawain. Tunay po ang mga panalangin ng mahal na pastor, mga minamahal. Kundi dahil sa kanyang mga panalangin, nasaan na po kaya ako, mga minamahal. Bago po ako na-save sa ating banal na gawain, meron po akong karamdaman. Ulcer, appendicitis, nervous breakdown, saka po kidney trouble. Pero ang lahat po ng iyon ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pinasasalamatan ko rin po ang mahal na Panginoong Jesus noong mga panahon na yon, na naging taga-usig ko po ang aking mahal na asawa. Talaga pong nawala ako sa paglilingkod, mga minamahal. Mga 7 taon, mga minamahal. Pero napakabuti po ng mahal na Panginoong Jesus. Bago po niya kinuha ang aking mahal na asawa, siya rin po ay nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tunay na napakabuti po ng mahal na Panginoong Jesus dahil year 2012 po, nang ako ay mabiyuda, naiwan po sa akin ang 4 na anak, mga minamahal. Napakahirap po ng buhay namin noon, pero sa gabay at patnubay ng mahal na Panginoon, sa unang dalangin po ng mahal na pastor, sa pagiging konduktora ko po ng bus, ang aking pong lahat ng anak ay napagtapos ko po sa kanilang pag-aaral. Sila man din po ay meron ng maayos na hanap buhay sa ngayon. Kaya pinasasalamatan ko po ang mahal na Panginoong Jesus sa lahat ng pagpapalat biyayang pinagkakaloob niya sa amin, sa kagalingan ng karamdaman, sa pagbabago ng buhay, mga minamahal. Dahil nakilala po ako ng mahal na asawa, nung mga panahon na yon ay wala po akong kabanalan, mga namit, mga minamahal. Hindi po ako ganito manamit, mga minamahal. Pero pinasasalamatan ko po ang pagkakataong iyon. Ako po ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Pinasasalamatan ko rin po ang pagpapaalaan niyang bahay sa amin sa dako ng San Jose del Monte. 1 taon at 9 na buwan pa lang po ako sa ating banal na gawain. Kami rin po ay pinagpala ng sarili naming tahanan, mga minamahal. Maraming salamat po sa mahal na Panginoong Jesus. Tunay po ang pagbibigay, mga minamahal. Dahil sa kasalukuyan po, unti-unti na rin po naming naranasan ng maayos na buhay, mga minamahal. Napakabuti po ng mahal na Panginoong Jesus sa kabila ng pagkawala ko sa kanyang banal na gawain. Hindi po niya ako pinabayaan mabuhay sa kasalanan. Binigyan po niya ako ng paalala, mga minamahal. Dumating po ako sa punto na yung aking mahal na kapatid na sundalo na yon ay kinuha ng mahal na Panginoon 2010. 2011 po, after 5 months, kinuha po ng mahal na Panginoon yung kanyang pangalawang anak. 2012 po, mga minamahal, March 9 ang aking mahal na asawa. May 29 ang aking mahal na ina. November 9 ang aking mahal na kapatid. Sa loob po ng 3 buwan, mga minamahal, tunay na 5 mahal ko sa buhay ang kinuha ng mahal na Panginoon. Dumating na po ako sa punto na natakot ako sa mahal na Panginoon at naalala ko po ang turo ng beloved Mama Dear. Ang sabi po niya, matakot tayo pag tayo hindi na pinailalahanan ng mahal na Panginoon dahil baka tayo ay isinuka na. Mapalad tayo pag tayo ay pinaalalahanan ng mahal na Panginoon dahil ibig sabihin, mahal tayo ng mahal na Panginoong Jesus. Kaya pinasasalamatan ko po ang lahat ng pagsubok na dumating sa aking buhay. Hindi man po ako karapat-dapat, mga minamahal, isang maruming basahan sa harapan ng mahal na Panginoon. Pero minarapat po niyang tumayo sa kanyang banal na harapan at magamit sa kanyang banal
Panalaubasan bilang isang adult choir member sa Dako ng Sapang Palay. Pinasasalamatan ko po mga minamahal ang lahat ng pagpapala at biyayang pinagkaloob ng mahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Mula sa pagpapalang pinansyal, physical, material, higit sa lahat sa pagpapalang espiritual. Kaya po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang.